Hi everyone, this is Daisy and welcome to my channel. Please do not forget to like, share, and subscribe. For today's video, I am going to open a box of happiness. Come and join me. So, i-flex ko muna yung seller sa Shopline by Lynn. I recommend this supplier. Napakabait ni ma'am. Please visit her FB page and follow her. Ito yung LBC box na i-open natin. As you can see, katulad ng dati, well-packed yung mga sakalat sa loob ng box. And then, ang unang-unang nakuha natin to unwrap is a freebie from seller. So, thank you very much, Ma'am Lynn, for your free. Ang ganda ng free ni seller sa atin. So, as you can see, punong-puno yung box ng succulent. Marami siya, pero hindi siya malalaki. Kasi yung in-order ko kay Ma'am Lynn is all token sizes. So, ano ba yung mga token sizes na sinasabi sa succulent? Pag sinabing token sizes, nagre-range siya ng 2 inches to 3 inches. Swerte mo na pag medyo mas malaki sa 3 inches. I'm not sure kung ilan yung in-order ko. Basta per set kasi is 500. So, dalawang set yung in-order ko, which is 1,000 pesos. So, 1,000 lahat yung laman ng box na to, plus yung 1 free na binigay ni seller. As you can see, sa mga na-unwrap ko, mostly ng binili ko sa kanya, actually not mostly, lahat ng in-order ko ay ni-request ko na Echeveria. Favorite ko kasi yung mga Echeveria, yung mga rosette type, kasi ang ganda nilang, para silang mga bulaklak. Basta nagagandahan na ako sa mga Echeveria na rosette type. Tapos, siguro nagtataka kayo bakit maliit yung binili ko or bakit token sizes. Kasi, pag token sizes, mas nadadalian akong parutsin sila, going stable compared sa malalaki. Pag bumibili kasi ako ng malalaki sa experience ko, I'm talking about my experience, pag bumibili ako ng mga malalaki, usually nalalagas yung mga dahon, tapos nagmamashi, kahit maganda yung pagkaka-air dry ni seller. So, ang nangyayari, parang lumiliit lang din siya. Eventually, pag pinat mo siya sa malaking pot, tapos lumiit siya kasi nalagas yung dahon. So, ililipat mo ulit siya sa small pot. So, parang sa experience ko talaga, pag bumibili ako, mas gusto ko yung maliliit na size kesa sa malalaking size. Kung napanood yung mga previous video ko, nasasabi ko doon na minsan ayoko din ng chubby ang leaves ng mga succulent na binibili ko. Kasi yung mga chubby, sila yung mga prone sa pagkakaroon ng mushy leaves. Hindi ako succulent and cacti expert, pero sinishare ko lang sa inyo guys kung ano yung mga na-experience ko this past 3 years na nag-alaga ako ng succulent and cacti. Tingnan nyo na lang yung mga ina-unwrap ko kasi hindi ko rin alam yung mga succulent ID nila kasi actually magkakamukha sila pero pag tinignan mo may pagkakaiba din sila. So hinalimutan ko kasing sabihin kay Ma'am Lynn na lagyan ng pangalan or ID yung mga succulent. Nung time na nag-chat siya, na-ship na niya. So nalimutan ko nang banggitin sa kanya na if ever na alam niya yung ID, lagyan sana. Anyway, ko rin naman balak lagyan lahat ng ID yung mga succulent na to. Kasi kaya ako din naman talaga binili itong mga token sizes na to is gagamitin ko siya sa mga arrangement. Pero syempre, bago ko siya gamitin sa arrangement at hindi ko naman talaga siya magagamit ng isang araw lang lahat, parurutsin ko muna siya sa maliliit na pot hanggang sa maging stable. And kung hindi ko pa siya magamit sa arrangement, at least nakapat na siya. At least magiging well-rooted and magiging healthy na siya. Mas nagagandahan kasi din akong gamitin ang mga rosette type sa mga succulent arrangement at saka madali silang ilagay sa isang arrangement ng pot. Pero, kailangan mo pa rin, pag nag-arrange ka na o gagawa ka ng succulent arrangement ng something tall and something big na parang magiging focal point ng arrangement mo. As you can see, fineflex ko mabuti yung front
and back part nung succulent. May dried leaves, may mushy leaves. So, normal yan pag bumibili kayo online. Wala kang makukuhang succulent box or box of happiness na i-unbox mo na hindi ka makakakuha ng dried leaves or mushy leaves. Kasi, syempre, nasa loob sila ng box, hindi sila nakakakuha ng proper ventilation. So, kaya, ang tendency, parang nagkakaroon sila ng mushy leaves. Tapos kung nauuhaw naman yung succulent, iinom sila dun sa leaves. Kaya nagkakaroon ng dried leaves. Basta ang tip ko sa inyo at ang advice ko sa inyo, huwag kayo mag-expect na pag bumili kayo ng succulent online at dadaan ng shipment, kahit potted or uprooted yung succulent na bibili nyo, wala kayong mabibiling perfect na darating sa inyo. So, talagang nangyayari yung ganun na may mushy leaves and dried leaves. So, we're done. I-flex ko lang ulit yung seller, saka Shopline by Lynn. Please visit our page. I strongly recommend this seller. Napakabait ni Ma'am Lynn. So, let's have a final and closer look at each Echeveria na token sizes na binili natin from Saka Shopline by Lynn. Enjoy watching!
That's all for today's video, guys. I hope you like my sharing of opening a box of happiness and unwrapping these cute, healthy Echeverias. Thank you for watching. Please do not forget to subscribe and share my video to your family, friends, and relatives. Bye for now. See you on my next video. God bless us all. Bye.